Good morning sa inyong lahat. Happy New Year! Hindi ko paano simulan to. Ang tagal-tagal ko na kasing hindi nag-video. Masyado akong naging busy or maybe, hindi sa busy. Wala talagang magawa. Crochet lang ako ng crochet. Tapos hindi ako nakapag-video. Pero, apaka-productive ng year 2023. Masasabi ko yan. I'm so happy kasi kung na-mention ko to sa mga last videos ko noong 2023, ay nagbaplano akong pumunta ng Australia. So, in the year 2023 is pinano ko, nag-usap ko ng mga agency, mga ganong bagay. Nag-submit ako ng form and meron na akong certificate of enrollment. So, yung school ko ay magi-start ng January 15 and it's currently January 1. Ba naman? Kalimutin talaga ako. January 1 na, it's 8:10 a.m. Dito, parang, kita nyo sa akin, hindi ako makapaniwala na New Year na pala. Hindi ko talaga feel. Hindi ako yung super saya na saya. Para ako ang gloomy person. Ayan, nakalimutan ko mong mag-supply. Kakagising ko pa. Hindi mo sa kakagising ko. Kaninang mga 10 minutes nagising ako. Nagsipilyo ko. And nag-urong ako. Wow, bait naman. Ang bait ko naman. Ganun. Siyempre, kasi kahapon, before, like, December 31st, 2023, ay nag-general cleaning yung family ko. Kami nakapaganda ng mga pagkain, like parang casual party lang yung parents ko, like nung nakatulog na kami, I think this morning yun, 12:50 a.m. this morning, ay nauna na akong natulog kasi hindi ko nga feel yung New Year ay parang casual day lang para sa akin to. Tapos yung parents ko naman, nag-stay up pa sila, nag-karaoke sila, tapos ang raming kalat. So, dahil good girl ako, inurungan ko. Tapos gumawa na din ako ng kape. Yan. Love you. I mean it. Hindi ko, joke lang. Love ko kayo. Yan. So, all throughout 2023 ay hindi ako nakapag-video. Pero naproseso ko naman yung for my study abroad sa Australia. Pero I'm still waiting for my visa. Possibly this week or next week. Kasi kinakailangan ko nandun na ako sa Australia but 1 week before magsimula yung klase ko, which is January 15. Gusto ko ding gusto ko nang i-video yung ginawa ko para naman meron akong updated kayo, tapos updated din yung parents ko. Ito, papanoodin na lang nila kasi by the time na nandun na ako sa Australia, I'll be busy kasi kukuha ako ng work ko, okay? Para naman may extra money ako, para hindi naman hingi sa parents ko. Ang tanda ko na hingi ka ng pera, Diyos ko. So, ayun, masyadong maraming nasa isip ko, pero I'm trying not to get overwhelmed kasi nga mag-isa lang ako sa Australia. Kasi sa totoo lang, wala akong kamag-anak sa Australia, no relative. I'm going there alone, as in. Pero nandoon yung kaibigan ng mother ko. I'm going to Sydney, Australia. Yung kaibigan ng mom ko nasa Canberra. That's like 4 hours drive from each other. Ewan ko lang kung bibisitahin ako ng tita ko, friend ng mom ko, kung bibisitahin niya ako, pero I'm still all on my own. And yung pinag-aaral ako ng currency, yung ways ng life nila, yung mga SIM card, mga ganung bagay, talagang pinaghahandaan ko na kasi 2 weeks na lang. Tapos before nag-end yung 2023, visit namin yung province ko, yung mga relatives ko doon, and alam na nila na pupunta ako ng Australia. So, parang same din sa kanila, parang casual day lang, parang hindi namin na-feel yung parang, mawawala na si Ate CG, parang ganon, like, we were making memories. Pumunta kami ng Ilocos,
sakay kami ng kabayo. We ride road carriage and then spend time with my siblings, yung basketball, mga ganon. Mga simpleng bagay, like na spending time with my relatives. Tas itong upcoming weeks, plan ko maging productive. Ito, mag-video ako. I'm going to I'm gonna start videoing. Kinakailangan mo na talaga maging productive. Sinasabi ko sa sarili ko, kailangan na maging productive. So, yung plano ko is, hindi ko kasi madadala lahat ng, okay, be realistic, hindi ko madadala lahat ng yarn ko. Or possibly, wala kang madalang yarn. Makahook lang, mga ganon. Tapos yung mga last project ko, kasi nga, I'll be staying there for over 4 years, and if possible, makakuha ko ng permanent residency pathway. So, it'll be a long time bago ako makabalik, and yung parents ko talaga pupunta sa akin, like magtutourist visa sila para mag-visit nila ako. So, I'm really on my own. Yung mga yarn ko, hindi ko madadala lahat. So, itong mga last day ko, habang hindi pa, wag ko nang hintayin na ma-time limited na kasi wala pa akong visa, hindi ko pa alam kung kailan yung flight ko, hinihintay ko pa lang siya. So, yung gagawin ko is maging productive ako. I'm going to crochet, tapos I'm going to put up my my products sa Facebook, sa TikTok, possibly sa Shopee, pero hindi ako sure kasi iba na kasi yung yung e-mall sa Australia. I don't think they use Shopee, they use Lazada, ano ba yung mga pangalan, yung mga e-mall, eBay, Amazon, ganon, Etsy. Wala naman din ako sa platform na yun. So, maybe i-discontinued ko yung sa Shopee ko, pero that's in the near future. Pero isi-set up ko pa rin para naman kahit like the few months na wala ka dun sa Pilipinas, may magkukuha ng order yung parents ko, yung mag-aasikaso. Like made na yung mga products ko. They only have to pack it, tas to send to the customers. Ganun yung plano ko, okay? Para naman isend nila sa akin yung money through e-wallet, PayPal, ganon. Tapos, i-convert ko into AUD, magamit ko as my extra money. I'm also plan ko talaga idala yung hobby na to sa Australia. Pero, I'm going to try and limit myself para naman hindi maging distraction. Kasi, I'm planning a lot of things going to Australia. Mag-culture shock talaga ako. I have to adapt to the new environment. And then, learn the ways, yung pagko-commute. So, magiging busy talaga ako. Pero, I'll make sure to, ano ba yung mga gagawin ko? Today, January 1, is tatapusin ko ito. Itong ginagawa ko is shrug na jacket, something ganon. Di pa kasi siya tapos. It's made out of fine cotton. Bangyat eh. Mag-wrap ako ng mga bouquet. Kasi meron akong mga made na flower dyan. Kaso ang tagal-tagal na hindi ko pa na-wrap. And nandiyan naman yung rubber. Kompleto naman ako ng mga gamit. Titatamad na talaga ako. Pero sis, huwag ka nang tamarin. Please, it's your last few days sa Pilipinas. Para naman, ito yung gagamitin ko. Like, yan. Masyado na ako nagla-rambling, no? Ang dami ko talaga gustong sabihin kasi ang last time, ang tagal na natin hindi nag-video. Productive ako at the same time, I feel lazy. Pero dapat wag ganito. Kasi, mas lalo lang ako ma-overwhelm pagdating ko sa Australia. Bawal ang laziness kasi mag-isa na lang ako. I need to manage myself, my shop, earn a little bit of money para naman hindi ko stressin ang parents ko. Kasi,
they'll be the one paying for my tuition fee for the first if hindi nyo alam is I'm going to study information technology IT. So isa doon sa courses na sinabi ko, advanced or diploma, pinayadan na ako ng isa lang. So I need to get work, I need to apply work para makasave up ako ng money para sa second course ko. So ito na, yan na. Let's go on. Ginawa ko sa araw to. So, yan guys. The entire day, I wasted my time doing crochet. Pinapapakita ko sa inyo. Ito yung ginagawa ko. Pero of course, yung plan natin today, yung sinabi ko nga kanina, is gumawa ng bouquet. So, ito na. Tignan nyo naman ang aking magandang quart hole. Sobrang kalat. First layer of wrapping. Tapusin natin. Yan, natapos ko na. Nalagyan ko na ng ribbon. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 roses. 2, 4, 5 red. Tatlong pale, light rose gold na tawag nila, rose gold. And then 2 golds. So, I'm putting this up for sale for 120 pesos in my Facebook page. Cute! Yan, tayo picture. Cute box. Lit. Simple lang. Simple lang. See?